Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, opinion natin dito regarding sa remarks na naman nasabi ni Tatay Digong na papatayin dapat ang 15 senador para manalo na ang kanyang mga senador sa kanyang partido. Nakakabahala din po ang kanyang remark, So tignan natin. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video nito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ito po ay personal ko pong opinion sa mga issue at kuro-kuro na naririnig, nababasa natin, nakikita sa ating bansa, especially sa politika. Okay, sabi daw ni Tatay Digong, dapat daw patayin ang 15 na senador para sigurado nang mananalo ang kanyang mga senador sa kanyang partido. Nagjo-joke daw siya, pero hindi ito magandang joke sa isang dating pangulo ng bansa. Very inappropriate na sabihin ng isang former president ng Pilipinas, President Rudy Duterte. Hindi siya magandang halimbawa sa lahat ng mga Pilipino na nagjo-joke na palagi lang patayan. Actually, nagsawa na yata ang mga tao sa pakikinig sa kanya kasi pabago-bago din ang kanyang mga statement, binabawi, binabanatan ang mga katinggali sa politika, and then after several months or years, kakampihan niya na naman. So, sabi na ni PBBM, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., desperado na daw ang partido ni dating Pangulo Duterte para maipanalo ang kanyang senator lineup sa kanyang partido, which I totally agree. Medyo hindi malakas ang kanyang lineup ni Tatay Digong ng kanyang mga senador compared sa lineup ng current administrasyon ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ewan ko lang kung ano mangyayari sa kanyang joke, kung may maniniwala pa, pero nabasa ko rin sa news dito, ang NBI daw ay magkakandak ng investigation sa joke sa killing ng 15 senador. Hindi talaga aya-aya. So, sabi na nila, is entitled of his opinion, si Tatay Digong daw. But again, dating Pangulo siya, so everything that comes up sa kanyang bunganga, panalita, ay seryosohin, So, hindi talaga pwede na mag-joke-joke ka lang, and then wala lang nangyayari. Ewan ko kung ang NBI or ang mga senador, current senador, ay magpa-file ng appropriate case sa kanya. Most likely parang hindi na. So, ano ba ang makuha natin dito? Hindi lahat ng mga balita, especially sa politika, ay totoo. And then wag natin hayaan na tayo ng mga fake news. Maging vigilant tayo sa nangyayari sa ating bansa. Tulungan natin, guys. Yun lang po sa aking bilang isang mamamayan sa Pilipinas. Dapat tayo maging mapagmahal sa ating bayan. Yun lang po, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana po may nakuha po kayo. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel natin. Kita-kita po tayo, guys, sa susunod video. Paalam, guys. I love you all.